Ako lang yung nagbibideo dito. Sa dami namin ng mga speakers, ako lang nagbibideo. No? Yan. Kaya gusto ko, lahat kayo makikita dyan. Pag binuksan mo kasi, yung... Kung mahilig kayo sa YouTube channel, pag binuksan nyo yung YouTube channel na ibibigay ko sa inyo mamaya, lahat kayo makikita doon. No? Lahat ng problemado na nagpidos. Kaya shout out sa inyong mga mahal sa buhay. Shout out. Oh, sa mga mahal sa buhay ng mga OFWs dito na sa loob ng Pidos ngayon. Yan. Shout out na po sa inyo. Kung hindi nyo alam na umalis siya, nandito siya ngayon. Nandito siya ngayon, okay maglala, hindi po siya nawawala. Kung Luzon, Visayas at Mindanao, nandito po yung inyong mga mahal sa buhay. Yung matagal nyo na hinahanap, nandito lang po. Kaya kung nagtatago man siya dyan ngayon, makikita nyo pa rin yan. Di ba, magbibigay naman ako ng number mamaya. No? Actually, ang number ko, mga mahal sa buhay ng OFWs, nandito ngayon. Ang number ko, ito, kunin nyo kung nakikinig. Ayun. Kasi i-upload ko to. Itong number ko, 0948-0939-970, 0948-0939-970, at saka 0963-315-580. Okay? Yan. 480 pala. Okay. Yan. Nanonood ba kayo ng YouTube? Ha? Okay. Try nyo i-search sa YouTube channel. Sa YouTube lang, kung may data kayo. Yung Kaagapay ECTV. Pag nakita nyo dyan sa inyong, yan, kung may mga data kayo, i-try nyo lang. Try nyo lang. Sa YouTube, sir? Yes, sir. Yes, ma'am. Sa YouTube. Sa imo ngayon. Sino pala? Yan. I-search nyo, Kaagapay, space, tapos SCTV. No? Pag nakita nyo kasi sombrero, kulay itim, parang kabayo, hindi parang kabayo, kundi parang, cowboy, nakasombrero kulay itim. Yan, nakasalaming kulay itim, yan. Ako po yan. Pag nakita niyo wala kang ibang gagawin, kung hindi, i-subscribe nyo na lang. Bakit? Itong pangyayari ngayon na nandito tayo sa loob, makikita tayo doon. No? Kaya ako, nandito ngayon. No? Ilang katanungan lang. No? So, tapos na ako. Grabe. Wala na mga insurance. Yung mga death benefit, wala na. Death benefits, wala na. Kasi nagkakatakot habang nakikinig yung iba dyan. Puro death benefits. Nagkakatakot, no? Kaya ako na, ang gagawin nyo, mag-pray lagi. Lagi mo sinasabi, pag sa part ko, kailangan, nasa Pidos man kayo, after mo Pidos dapat, mag-pray kayo na, Lord, sana, pagdating namin lahat kami tagumpay at safe kami pagdating doon sa aming employer. Tama? Para hindi kami maipton, lahat ng mga pangarap namin, makakamit namin, no? Makakamit namin at maging matagumpay kami doon. Yan ang lagi kong sinasabi. Kasi wala namang imposible kay Lord kung magkasal kayo. Tama? Kasi kung sarili lang natin, wala tayong magagawa eh. No? Kung baka sabihin nyo, baka missionary ito. Nakita nyo na? Nakita nyo sa inyong channel? Sa YouTube? Yun. Walang iba. Marami kang ina-upload dyan. Marami akong ina-upload yan, pero hindi ko na uubusin. Yung ina-upload yun, hindi ko na uubusin pag banggitin lahat dito. No? Magbibigay lang ako ng isang paalaala o yung tawag nito. Pag-aralan na natin isang batas na dapat malaman mo. No? Isang OFW. No? Kasi bakit? Ang isang OFW dapat, alam niya, kahit isang batas lang, alam niya kung anong pinasukan niya. No? Yung buhay. Ang magiging isang OFW. Bakit? Hindi po madali buhay OFW. No? Mamaya ako magpakilala. Magpakilala na ba? Pero Mrs. Sam Carbosa ng AMIPA OFW as Welfare Assistance just in case of emergency. No? Alam mo maraming gutom, pero pagdating sa part ko, wala nang nagugutom. Maraming inaantok, pagdating sa part ko, wala nang inaantok. Lahat gising. Pag uwi ng bahay, magtaka si Mrs. o si Mr. Pag tinanong mahal, kamusta ka na? Parang kanina pag alis mo, parang ang bigat ng problema mo dinadala. Ngayon parang sobrang masaya ka na. Pero magtaka yung asawa mo, hindi ka sumasagot. Habang kinakausap ka, ngiti ka lang ng ngiti. Yung pala, hindi niya alam, galing dito sa Pidos, nalipasan na pala ng gutom. Mula alas 10, ang agang dumating,
alas 10 nagsimula, wala pa rin pananghalian, tama? Parang sa Bisaya, murag gilaming ba? Alam yung gilaming, ma'am? Yes, yes. Parang pinapasting, no? Para bago, anong gusto mo pagpasting? Pag manok? Ha? Hmm? Alam yan, yung ginaganon, kinakatay yung manok. Pero okay mo na dito, grabe kasi mahigpit ang yan ang ano nila sa ano. Kung akin na itong video, nako, walang problema. Kahit nakaupo ka niyan, hala, kain lang kinakain. Kasi baalis na kayo di ba? Kainin mo ng lahat. Lahat ng gusto mong kainin. Sabi ng doktor, pakainin na lahat. No, lahat ng gusto niyong kainin, pakain mo na. No? Hindi, kasi paalis na kayo. Ayan. So ngayon, kaya ako nandito. Mr. Sam Carbahusa. Sino mga ex-abroad? Na matagal na sa labas ng bansa, ex-abroad? Mayroon? Okay, ex-abroad. Isa lang ang ex-abroad? Okay, taas. Kamay. Okay, isa, dalawa. Mga first-timers, taas yung mga kamay. Whoo! Ang dami. Ang dami. Welcome po sa inyong lahat. Yung hindi tumaas ang mga kamay, ano po kayo? Sabi ni iba, pakialam ko sa'yo. Ano po kayo? Sabi ni isa, baka illegal recruiter. Okay! Ngayon, may ex-abroad. Sinong ex-abroad na umabot ng 20 years sa labas ng bansa, ex-abroad? 20 years, wala? 15 years, wala? 15 years, si ma'am, pero hindi tumaas ng kamay kanina. Ma'am, 15 years, ikaw ang pinakamatagal. So ngayon, magtatanong lang ako. Ma'am, nung magpidos ka nun, saan ka nagpidos? Dito rin yata sa taas, fifth floor. Dito rin sa taas. Hindi ko na maalala, sir. Hindi mo na maalala? Hindi mo ako nakita doon sa pinagpidusan mo? Hindi. Payat ka lang nun, sir. Payat. Baka ibang nakita mo. Pero medyo natandaan mo? Ah, okay. Alam mo ang pangalan? Hindi pa? Okay. Ako hindi ko rin alam ang pangalan mo. Ma'am, ikaw, saan ka nagpidos dati? Nakalimutan mo na rin. Pero nagpidos ka doon, dati si pinagpidosan mo, wala ko doon, hindi mo ko nakita. Tama, hindi mo ako nakita kasi wala ko doon. Wala ko doon. Okay. Pero si mama, 15 years sa labas ng bansa. No? Oh. Ay, grabe. Ma'am, hindi mo rin ako, nakalimutan mo ako, pero sa totoo lang, si ma'am 15 years na. Maraming karanasan na yan. Okay. Kaya magtatanong lang ako sa mga ex-abroad. Isigaw nyo lang. Mga ex-abroad, huwag kayong mahiya. Isigaw nyo yung malakas. Si ma'am, 15 years yan. Pero alam ko, alam niya mga totoong pangyayari doon. Alam ko kung anong naramdaman niya at ibang OFWs. Ex-abroad, iparinig niyo sa mga first-timers. Ex-abroad, masarap buhay OFW hindi? Sagot! Hindi. First-timers, narinig niyo? Sabi ni ma'am, ang tagal na sa labas naman, sabi niya, hindi. Sabi ng mga first-timers yan, tahimik lang. Ha? Ang iba nagsikuha na, aalis ka pa ba? Ma'am, hindi masarap. Bakit? Anong trabaho mo dati doon sa labas ng bansa, ma'am? Anong trabaho mo doon? Sir, iba-iba. Oh, marami ka ng trabaho. Ang tinanong ko, anong trabaho mo? Hindi marami o kukunti. Ayaw mo sagutin. Basta marami, ma'am, trabaho mo doon. Okay? Marami na. Marami ang ganda naman ko. Hindi naman trabaho. Lahat kasi nakikita ko, pinupuna ko. May pumana yata sa kanino kaya tumawa. 20 years na yan, sir. 20 years na? Hindi pa bunot? Gusto mo, bunutin ko. Okay! Sir. O sa ano pa, sa Thailand, di ba? Ano man, full button ko. Okay! Ma'am, bali. Ma'am, kamusta? Anong trabaho mo dati ito? Dati akong laundry attendant. Beautician. Basta Beautician. beautician. Wow. Tapos, Ang galing mo. Okay, ma'am. May naramdaman ka ba dati, no? Na kahit pagod, gusto mong umuwi, pero hindi mo magawang umuwi. yes po. Lagi. Lagi naramdaman mo. Kahit ang hirap ka na doon, pagod ka na. Gusto mo mong sumuko, pero hindi mo magawa, tama? Yes po. Kasi bakit dahil sa pamilya? Yan. Yan po. Dahil sa pamilya. First timers,
Si Robin din. Isama yung pamilya. Isama ang pamilya. Isama po ba? Ha? Buong rebellion. Okay! Hindi madali. Hindi madali. Hindi masarap. Sobrang sakit, masakit, at sobrang hirap. Pero ma'am, sobrang sarap naman. Buhay ko FW. Ma'am, naranasan mo na ba yung sobrang hirap, sobrang sakit, pero sobrang sarap naman? Naranasan mo na, di ba? O di ba? Hindi niya pa naranasan, ma'am. Gusto mo? Naranasan. Gusto mo? Pag alis mo, doon mo na maranasan yung sobrang hirap, sobrang sakit. Bakit? Napalayo ka na sa pamilya mo. Tama? Tapos gusto mo silang kausapin. Pag alis pa lang dito eh. Airport pa lang, nung hinatid ka. Nakaganito-ganito ka na. No? Bye-bye, bye-bye. Nung lumipad ng aeroplano, sabi ng pamilya mo, ay, bye-bye. Ikaw naman. Hindi na makita na ako. Grabe, kaya zoom in mo ng cellphone mo, hindi ko na makita. Di ba? Hanggang sa nakarating ka sa bansa na patutunguhan mo. Hanggang sa kapag trabaho ka, doon mo naman maalaala yung sobrang sakit. No? Sobrang hirap. Nung kailangan mo siya, pamilya mo, wala ka lang matawagan kay isa. Gusto mong kumain. Dahil sa pagod, hindi ka wala lang maghihanda ng pagkain. Sulong mo lang, sarili mo lang, tama. Tapos, habang kumakain ka, tumutulo ang luha mo. Naranasan mo ganun, ma'am? Tumutulo. Pero naalaala mo, nung cellphone mo, nandoon lang, kinuha mo, tumawag ka, video call pa, bigla siyang lumabas, nakita mo. Tama? Nakita, medyo naramdaman mo, yung saya kasi nagkita na kayo. Kaya lang, nung mag-brown out, nawala ng signal, nawala siya, nawala ka rin. Kaya, ang hirap pa rin. Tama? Pero, nung sumasahog ka na, at nakapagpadala ka na sa pamilya mo, hindi lang ikaw ang masaya, pati pamilya mo ay masaya. Kaya hindi lang sobrang hirap, sobrang sakit, sobrang sarap naman. Pag nakapagpadala ka na, tama? Yan po. Pero nagawa ni Ma'am Paisel dahil sa kanyang pamilya. Gusto niya mang umuwi, hindi niya kayang gawin dahil sa kanyang pamilya. Ganon po, mga guys, mga kababayan. Ganon po ang buhay OFW, no? Kaya kung dapat, pagdating doon, adjustment lang ang inyong gawin sa sarili. Adjustment lang, no? Kung tintiis lang, after 3 months, no? Mawawala na rin yan. Kahit anong tunog ang tunog ng cellphone ng pamilya mo, parang ayaw mo nang sagutin. Bakit? Kasi, sarap dito, istorbo ba? Istorbo ka. Nagtatrabaho ako dito, di ba? Kasi ayaw mong mabulilyaso. No? Sino bang gusto mabulilyaso pagdating sa labas ng bansa, di ba? Wala. No? Noon, miss na miss mo siya, pero nung tawag na ng tawag sa'yo, tuloy-tuloy ng sahod mo, kumikita ka na, parang ayaw mo nang sagutin. Ang kulit mo. Hindi pa nga kami tapos dito. Di ba? Ganon yun! Kaya kayo nandito. Kaya dapat, maninigurado. Sa inyong pag-alis, dapat, sisiguraduhin. No? Kaya may mga vision, di ba? Dapat lahat matutupad ang inyong mga pangarap. Okay? Aalis kayo. Dito, tingnan nyo, after magpidos, ilang araw na lang, ay flight na. Ayas? Pero ang tanong, sure ba na lahat kayo ay matalis na? Sinong sure dyan? Taas yung mga kamay. Sabi niya, yun lang. Di ba? Kaya dumaan ang pidos. Sa napakaraming speaker dito, ako lang magtatanong sa iyo, sa inyo ng ganito. At ako lang magsasabi sa iyo ng ganito. Nano, na yun sa batas. Dapat isang OFW bago magpidos, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. At dapat, after napag-sign ng kontrata, magpidos. Sabi niya iba, ha? Sign ng kontrata. Akala ko kanina 100% lang yung excitement ko. Ngayon parang nabawasan ng 20%. Ngayon ko lang nalaman. Dapat ikaw ay nakapag-sign ng kontrata. Bakit kay mula nag-apply ka ng bisahan, no? Yan ang sa batas. Pero kung nag-pidos ka ngayon, baka in advance pidos ka lang ng inyong agency. Dahil naawa sa inyo.
Ganun po kadalasan ng agency nagpapidos sa amin. Advance pidos para hindi na po mahirapan yung OFW. Kaya pasalamat kayo sa inyong agencies. Mababait yung nagpapidos dito sa amin. Bakit? Lahat nandito na. No? Para hindi kayo, no? Hindi kayo sasablay anong mga plano sa buhay pagdating doon lahat matutupad ang mga pangarap sa buhay. Kaya ka pinapidos ngayon. Pero nasa batas yun. At dapat mo lang nag-apply isang OFW 60 to 90 days prior dapat po na siya sa Pilipinas. Sir, anong 60 to 90 days prior? 2 buwan hanggang 3 buwan dapat wala ka na sa Pilipinas. Bakit? Hindi ka lang nakapag-sign ng kontrata, hindi ba nakapag-bayad ng placement fee? Pag nag-bayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000. Baka ng placement fee, dapat equivalent of 1 month salary. Tama? Sabi ni Iwan, tahimik na, bakit sa akin sobrang laki? No? So another problem kung nangyari sa iyo. Pero huwag mo wala ng pag-asa. Dapat! Equivalent kung 1 month salary. At dapat kung nagbayad ka sa lugar, Jollibee, Chowking, McDo, Maximum Hotel o restaurant, dapat hindi sa nabanggit ko na lugar dapat sa lumang agency. Tama? At dapat may kaupo lang, resibo. Ang iba tahimik na. Bakit kami? Sobrang laki ng pinayaran namin, wala pang resibo. Ibig sabihin may problema. No? May problema. Kung nangyari sa'yo, ibig sabihin, may problema ka sa labas kaya dapat malaman ng agency. Kasi bakit? Maraming gumagamit ng pangalan ng agency na hindi nila alam ang pakay, makapag-recruit ng OFWs at mapagkakitaan nila. Na, ingat, i-inform inyong agency regarding sa nangyari sa inyo sa labas para hindi naman po sila madamay. Bakit? Anong kaso ang nalabag sa mga nangyari sa iyo? That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kung ang kriminal nakapatay, nakulong, nakapagpiyansa sa batas na yan, na no, non-dealable offense. Pag ang agency ginamit ang pangalan, wala siyang kinalaman, pero kung fully suspect, pwedeng damay sa kaso. Anong kaso? Accessories of the crime. Anong kaso? Anong batas? Republic Act 8042, no? Of Anti-Illegal Recruitment. So ngayon, nangyari man siya, i-inform ng agency. Ngayon, para hindi sila madami. Pagdating sa labas ng maawa kayo sa inyo agency, pagdating sa labas ng bansa, may problema man, no? Hindi nasusunod ang pinirmahan sa kontrata, i-inform ng inyong agency rin po. Hindi kahit sino. Bakit? Baka may kakilala ka, wala naman siyang kinalaman about sa recruitment, pag-hire ng tao, no? Pagpapaalis ng tao, tapos doon ka pa nagreklamo, baka mamaya, mas lakad ng lalaking problema. Pagkatapos, babagsak pa doon. Huli yan, abogado ang may hawak. Pag abogado ang may hawak, pila-pila ang labanan, tama? Akala mo matulungan ka, yung pala. Ikaw pa. Ang natalo, gumastos ka pa, lahat pamilya, apektado, pati agency. Karagdagang sakit sa ulo ng agency. I-inform ng agency. Ngayon, Mr. Sam, paano kung hindi namin may-inform ng agency, hindi namin mapunta? Ulitin ko, yung number ko, kanina, pwede nyo tawagan. Pag tumawag kayo doon, sinong pwedeng sumagot doon sa inyo? Walang iba, hindi ako. 0948-1970 at 0963-513-5480. Ako ang makakausap ninyo. Ako ang action sa inyong problema at kagandahan. No? Mga tuklo na mga sa inyong agency, pagkakatin namin at makikiusap kami ng maayos. Diplomasya po ang pinapairal namin at ang kagandahan. Bawas sakit sa ulo ninyo at sakit sa inyong agency. Pati sa inyong pamilya, hindi na sila masituan. Bakit? Mabilisan na action ang ginagawa namin. No? Ang kagandahan pa, libre at lifetime ang servisyo. Ayos ba? Sir, salamat po. Ito lang pumalakpak. Thank you. Sir, gaano ka totoong sinasabi mo? Buksan nyo nga. I-subscribe nyo yung channel ko, doon nyo mapapanood lahat. No? Number ko, nakukuha lang kung saan-saan. No? May sa labas ng bansa, may sa Negros, may sa sa Mindanao, kung saan-saan ang humingi ng tulong. Parang pinapasa-pasa na lang. Minsan sa YouTube channel, doon nakikita ang number ko. Kaya, uma-action na libre ang servisyo. No? Kung naalala nyo si Sara Balabagan, nakulong at tinatulan ng kamatayan. Tama? Sinong tumulong doon? Wala na pala.
May ligtas ang buhay sa bingit ng